buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Reason for Blessedness. It is in surrendering that we have victory in our relationship with the Lord. Ang lahat ng hindi natin sinusuko sa Panginoon, nagiging Panginoon din natin. Subalit ko ang mga bagay isinusuko sa Panginoon, siya na lang ang natitirang Panginoon at inaalagaan niya tayo. Many blessings could also be understood and appreciated when we surrender even our thoughts, even our disagreements with God. Many blessings are really, sadly, unrecognized. Many blessings, therefore, are unappreciated. At yan ang ating mulit-muling babalikan sa mga pinakamahalagang katuruan ng Panginoon na tinatawag na Beatitudes. Reasons for blessedness. Salamat, Ama, dahil kami po'y tinipon ninyo at binigyan nyo kami ng pribilehiyo na magkasama-sama para kayo sambahin. Saan man kami nanggaling, anumang mga uri ng mga suliranin ang nilampasan, mga balakid na tinawid, anuman ang mga hindrances para kami makasamba sa iyo ngayon, Panginoon, at matagumpay nyo kami na dinala sa bauluwagang ito, kasama na ang mga iba who worship with us in spirit. We commit this time to you, Father, that your will may be done in our lives. Kahit sino pa kami, kahit ano pa mga pagkukulang at pagkakamali namin, patawarin niyo po kami, Panginoon, linisin, at nang makatanggap kami ng biyayang gusto niyo na maibigay sa amin. In spite of who we are, in spite of our frailties and weaknesses, we ask you, Father, to bless us. It is only through your blessing that we survive. At ang dalangin namin, Panginoon, hindi lang kami ang mabless, that as you bless us, we may also be blessing to other people. Therefore, clarify our thoughts. Palinawin niyo pong pag-iisip namin para buong-buo naming maunawa ang mensaheng para sa bawat isa sa amin. Teach us to listen. And then, teach us, Lord, to hear your words, understand them, and apply them in our lives. Kayo ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lang na instrumento ang inyong lingkod. Tinataas namin ang iyong pangalan. May your words heal, empower, and anoint us. Father, we thank you. In the name of your Son, Jesus our Lord and Savior. Amen. Reasons for blessedness. At nare-reviewin natin ang Matthew 5 verses 1 to 12. At uunahin natin ngayon ang verses 1 up to 2. When Jesus saw the crowds, he went up on the side of a mountain and sat down. Jesus' disciples gathered around him, and he taught them. Kuminsan, akala ng iba, tinuruan ng Panginoon yung napakaraming tao doon sa bundok na yon. Pero actually, siya ay naupo sa isang sulok ng bundok na yon at ang tinuruan niya yung kanyang mga disipulo. So this is a sermon to the disciples, not to the big crowd. This is a teaching for insiders. For those who are closely associated with the Lord, who already had an understanding, a basic understanding of His teachings. So Matthew 5:3 begins. God blesses those people who depend only on Him. They belong to the kingdom of heaven. So pinagpapala daw ng Panginoon yung mga taong sa Kanya lang umaasa. Sila ang tunay na kabilang sa kaharian ng langit. So blessing here is based on total, complete, and unified dependence grounded on solid belief. Paano daw na pagpapala ang tao? Kung siya'y buong-buong nananalig, sumasandal, umaasa dahil sa buong-buo ring pananalig.
Umaasa hindi dahil wala nang ibang choice, wala nang ibang maasahan. Umaasa dahil naniniwala. At ang paniniwala dapat ay buo, walang halong pagdududa, pag-aalinlangan, at pagdadalawang loob. No doubting. Ang pagdududa, ang pagdadalawang loob, ang number one na kalaban ng mananampalataya. Dahil yung kalaban na yan ay wala sa labas, nasa kanya sariling loob, nasa kanyang isip. At walang nagagawa ang taong anumang malaki o dakilang bagay kung siya ay nagdadalawang loob, kung nagdadalawang isip, kung urong sulong, kung hindi siya buong buo na nananalig sa kanyang gagawin. James 1, 6-7. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kung hihingi-hingi ka daw sa Diyos, tapos nagdududa ka naman kung ibibigay sa'yo, nagdududa ka naman na dinidinig ka, huwag ka daw umasang may matatanggap. Kasi ang dinidinig ng Diyos sa panalangin ay yung panalangin buo. Buo ang pananalig, buo ang pagsamba. Hindi lang nagbabaka sakali, hinihingi dahil tiyak siya na didinggin siya at ibibigay. Doubting divides faith. Divided faith divides focus. Therefore, it also divides results. Laging napakaraming katuruan po ng Panginoong Yesus na ang pananalig ang mahalaga. Sabi niya, your faith healed you. Do you believe that I'm able to do this? Then it will happen. Hindi lang yung kapangyarihan ng Diyos ang magpapakilos sa mga bagay, bagamat kayang-kaya yun ng Diyos, pero minabuti ng Diyos na ang nagpapakilos sa mga bagay ay yung pananalig ng tao sa Kanya. So kung wala kang pananalig, pwede rin naman kumilos ang Diyos, pero minabuti niya, at yun ay ayon sa Kanyang mahiwagang karunungan, na kung ikay may pananalig, at ang pananalig mo'y buo, walang pag-aagam-agam at pagdududa, ang pananalig mo'y isang magiging napakalaking kapangyarihan at lakas na siyang gagawa ng mga bagay-bagay. In other words, your faith could affect the results that you're asking for. Unless, of course, you're asking for things that are directly against God's will. Kaya mahalaga talaga yung pananalig. Napakalaking regalo ng Diyos ang pananalig. Kung ang isang tao ay may malakas sa pananalig, huwag mo siyang guluhin. Huwag mo na siyang ugain, kasi pag humina pa yung pananalig niya, saan pa siya sasandal, yung pananalig ang tulay na dinadaanan mo patungo sa kayamanan ng Diyos. Nandun lagi yung kayamanan, pero may tulay ka ba? May susi ka ba para buksan ang pinto ng langit? Ang nagbubukas sa susi ay pananalig. Kaya mahalaga din-develop talaga natin faith. And then the Lord goes on to tell people what blessedness is and what blessedness means. Matthew 5:4, God blesses those people who grieve. They will find comfort. Pinagpapala daw ng Panginoon ang mga taong nagluluksa, nalulungkot, nagdadalamhati dahil makakasumpong sila ng ginhawa mula sa Panginoon. Now, let's be clear about this. Grief is not the blessing. Hindi naman kahit kailan blessing na malungkot. Hindi yun ang blessing. Blessing is in the comfort that God gives to those who grieve. Paano magiging pagpapala ang ikaw ay nagdadalamhati? Sa pamamagitan ng iyong pagdadalamhati. At kung may pananalig ka sa Diyos at buong pananalig niya, doon ka makakatanggap ng ginhawa. Katulad ng makakatanggap ka ba naman ng atensyon ng doktor kung hindi ka may sakit? Makakatanggap ka ba naman ng kalinga kung hindi ka nangangailangan ito? So yung pangangailangan ng kalinga, hindi yun ang blessing. Ang blessing ay nangailangan ka, kinalinga ka tuloy, naramdaman mo ang Diyos, nagparamdam sa iyo ang Diyos, na-bless ka. So in effect, grieving becomes a way to blessing. Pag tayo mga kapatid ay patungo sa lungkot o nasa malalim na lungkot,
abangan nyo yung pagpapala. Kasi sinabi, pinagpapala ang mga nagdadalamhati dahil sila ay bibigyan ng ginhawa. Sila ay aaliwin ng Panginoon. Alam nga namang aliwin ka pa kung aliw na aliw ka na talaga sa buhay. So yung aliw na aliw sa buhay, bagamat blessing dahil naaaliw sila, pero hindi sila makakatanggap ng blessing na pang-aaliw pa ng Diyos dahil sila'y nangangailangan. It is not the need that is the blessing, but the blessing that comes because you have the need, then you can be thankful for that. And this blessing is better off connected to the preceding teaching on faith. Ano bang sabi kanina ng Matthew 5:4? God blesses those people who grieve. And if we may add the context of what we're reading now, God blesses those people who grieve and have solid faith. They will find comfort. Hindi lahat ng nalulungkot, hindi lahat ng nagdadalamhati ay nagkakaroon ng pagpapala. Kailangan sa iyong kalungkutan at pagdadalamhati ay palutangin mo yung pananalig mo sa Panginoon, sandalan mo ang iyong pananampalataya, ang buong-buong pananalig, and then it will attract the blessing and the comfort that comes from God. Grief without faith is just that, grief. But grief, accompanied by faith, can become a blessing. Kaya mahalagang pinakakambal natin yung mga ideya na ito. When facing grief, be sensitive to God's comforting blessing and respond accordingly. Dahil sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa mga mananampalataya, sa kanyang mga anak, blessed are you when you grieve because you'll be comforted. Mga kapatid, pag dumapo sa inyo ang matinding dalamhati, lungkot, makiramdam kayo dahil kasunod ang pagpapaginhawa, pagpapagaan ng loob, ang pag-aalo, ang pagbibigay, presensya ng Panginoon. Be sensitive. Do not be too obsessed with your grief that you forget to appreciate the comfort that God gives. Hindi naman siguro gagawa ang Diyos ng personal appearance para kayo hagurin sa likod, para hawakan ang inyong kamay. Pero pwede siya magpadala ng tao na gagawa nun. Pwede siya magpadala ng tulong, maaaring pinansyal na tulong, maaaring material, maaaring emosyonal na tulong, na ang gagamitin niya ay mga tao, mga instrumento. Merong kakambal na ginhawa ang bawat hirap pag nananalig ka sa Panginoon. Pero pag ang lagi mo lang pinagtuunan ng pansin ay yung hirap, mabubulag ka't di mo makikita yung ginhawa. That's why you have to be sensitive. In our times of grief, God can send counsel or guidance through an event, through a song that we hear, through people. And God can send help. When God gives you comfort, get comforted. Pag nililibang na kayo, inaalo kayo ng Diyos, kahit meron kayong nararamdaman, kahit kayo may mahal sa buhay na nawala sa inyong piling, kahit meron kayong mahalagang bagay na nabawi, ang lungkot-lungkot nyo, pag naramdaman nyo na pinapadala na kayo ng Diyos ng ginhawa, buksan nyo ang puso sa ginhawa at tanggapin nyo kaysa pagsarhan nyo yung ginhawa at ipagpilitan nyong magdalamhati. Merong mga tao, pinapasaya mo na, ayaw pa, at ipinipilit pa rin niyang lumungkot. Tinutulungan mo na, tinatanggihan niya dahil gusto niya to romanticize and romance the sadness. Gusto pang pahabain, magdrama pa ng matagal, pinapaginhawa na nga. Makiramdam. Kasi pangako ng Diyos. When you grieve, you will be blessed with comfort. Have faith. Rely on God. Wait for this deliverance and this salvation from your grief. And when God gives you help, accept it. Nalulungkot kayo, may magyayaya, alika, magpansit tayo doon sa kanto. Ayaw mo pa. Ayoko. Ba't mo ayaw? Gusto ko pang malungkot Ganon. Pinapaginhawa ka na, tatanggihan mo pa. Bakit? Gusto ko pang mahirapan. Para mukha akong kawawa. Para lalo akong mga lumata. Mga kapatid,
hindi naman nga, uulitin ko, magagawa ng personal appearance ng Diyos para kayo tulungan. May gagamitin siyang kasangkapan, makiramdam kayo. At huwag niyong tatanggihan ang kabutihang nanggagaling sa Diyos. Yun na yung deliverance. Maraming lungkot at dalamhati humahaba kasi tayo na ang nagpapahaba. Halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, aalalahanin mo pa ngayon lahat ng kabutihan niya, mga kabaitan niya, iyak ka ngayon ng iyak. Sige, dagdagan mo pa, mag-alala ka pa, tumingin ka pa sa mga picture, sige pa, damihan mo pa, magpatugtog ka ng tugtog na gusto niya para umiyak ka ng umiyak. Yung mga asawa na talagang sobrang dalamhati, kung binubugbog ka niyan, di isipin mo rin yung binubugbog ka para medyo mabawasan ang lungkot mo. Get out of your grief. Kasi selective ang memory natin, selective. Oras na may namatay na, ang naalala mo na lang yung maganda. Akala mo naman napaka-perfecto nung yumao. Di alalahanin mo rin buo, alalahanin mo rin iniwang kanya noon, hindi ka nalimutan kanya para medyo hindi ka sobrang malungkot. You've got to do something to help yourself. And even that thought could be the comfort that God is giving you, but you might be rejecting. Huwag tagalan at huwag patagalin ang lungkot. Pero ano mang bisita, sino mang bisita na sobrang sarap ng iyong pagtanggap, hindi mo na yan aalis talaga. Ganon din ang lungkot. Pag sobra mong ine-entertain, it will stay long. When facing grief, hold on firmly to faith. Pagka merong nagpapalungkot, nagpapahirap ng loob, huwag yun ang isipin. Ang isipin ninyo ay ang Diyos at ang pananalig natin sa Kanya para maibsan ang pagdurusa at mahango agad sa ating mga dalamhati. Faith is our comforter, our healer, protector, and savior from grief. Faith is the agent of salvation and rescue from grief. Kaya talagang blessed ang merong faith. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib. Yan ang sabi ni Balagtas. At dahil alam natin na hindi perfect ang buhay, maraming darating na lungkot, hirap, unahan na ng pag-develop ng ating faith. Na sa mga magagandang panahon ng buhay natin, kilalanin natin ang Diyos, ipagdiwang natin ang relasyon natin sa Kanya, patibayan ang ating pananalig, para kung dumating yung mga lungkot, meron ka ng kakapitan. Hindi ka sa patalim kakapit ka sa pananalig mo sa Diyos. Kailangan niyang pananalig. At pag may magtatanong, how can I develop faith? You have to work on it yourself. Walang manual para gawin yan. Kasi spiritual journey yan, spiritual activity. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Paano mo patitibayan ang iyong pananalig? You've got to work at it. Hebrews 11:6, but without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He rewards everyone who searches Him. Kung walang pananalig, hindi mo mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Dapat mo nang manalig ka na siya'y totoo at ginagantimpalaan niya ang mga sa Kanya ay sumusunod at naghahanap. Sa pagpapatuloy ng mga definition ng Panginoon sa pagpapala, Matthew 5:5, God blesses those people who are humble. The earth will belong to them. Well, being humbled is not exactly the blessing. It is God's pleasure with the humble, and it is God's inheritance for the humble. Humility promotes and receives peace, kindness, goodness. Kaya pagpapala na maging mapagpakumbaba. Kasi kung mapagpakumbaba ka, naiiwasan ang mga hidwaan, ang mga gulo, at ang napopromote mo ay kapayapaan, kabutihan, kagandahang loob, maging sa iyong kapwa. Napakalaking kasinungalingan at kabaliwan na maging mayabang. Kasi walang matutuwa sa iyo. Kaya blessing kung ikaw ay humble. At kung hindi ka naman likas na humble, yan ang kailangang sikaping ma-develop. Magpakumbaba.
think of others as better than you are, rather than the other way around, that you think of yourself more highly than others. Ganito naman ang tao pag inunahan mo siya, uunahan ka rin niya. Pero pag ginawan mo siya ng mabuti dahil merong espiritu ng Diyos na nasa kanya, nung siya'y nilikha, tinaniman siya niyan, malamang nagagawan ka rin niya ng mabuti. At kung hindi ka man suklian ng mabuti rin, at least hindi ka gagawa ng masama. Pero pag masama ang itinanim mo, definitely masama na rin ang iyong aanihin. Mas mainam maging mapagpakumbaba. At nakakapili naman tayo. Kung may kaharap, may kausap tayo, may sitwasyon ng ating buhay, nakakapili ka naman kung ang magiging sagot mo ay mayabang ka o mapagpakumbaba. It's a choice. And the Lord Jesus says, you are blessed if you are humble. Maraming nakatagong hiwaga, pero isa lang ang totoo at tiyak. Blessing talaga yan dahil sabi yan ni Lord. And only those who will obey will realize what it means and why it is indeed a blessing. Matthew 5 verse 6. God blesses those people who want to obey Him more than to eat or drink. They will be given what they want. Anong pagpapala naman na naghihintay ngayon? Sa mga taong mas inuuna na sumunod sa Diyos kesa unahin ang mga sarili nila mga kagustuhan. And in this case, sinabing pagkain at inumin. Siyempre, pinaka-basic na kailangan ng tao, pagkain at inumin. Pero sabi, alam niyo ang pinagpapala? Yung mas inuuna niya ang Diyos kesa pagkain o inumin niya. Isang talinghaga. Yung mga iba naman tuloy, nagiging literal. No Bible, no breakfast. Which is not a bad thing to do. Pero sabi nila, unahin mo muna ang Diyos kaysa pagkain o inumin. Masyadong na literal. Kung gutom na gutom ka na, hindi naman magagalit ang Diyos, kumain ka muna at saka ka magbasa dahil baka naman bumaba na yung sugar mo. Kung diabetic ka, mag-comatose ka patuloy. Pwedeng literal yan, hindi naman masama, pero hindi naman talaga yung nakahulugan. Kundi, those who obey God to the point of sacrificing their basic needs will be blessed with provisions after they obey. Pinapatunayan mo sa sarili mo at sa Diyos na talagang mahalaga siya. So, mandadaya ka, ang kapalit, dadami ang mabibili mong pagkain, dadami ang pera mo, wag na lang ako mandaya kahit hindi na dumami yung pagkain ko. Yun yung inuna mo siya kaysa sa yung pagkain at inumin. Yung gagawa ka ng masama sa kapwa para mandaig mo siya, para mas marami kang pera at mas mabili, huwag na lang, uunahin ko na lang ang Diyos, kahit simple na lang ang buhay ko. Yun ang sinasabing blessing. May mga magtatanong, ambisyoso po akong tao. Talagang determinado po ako na umasenso. Ano pong maipapayo nyo na hindi ko dapat gawin? Dahil baka pagsisihan ko. At least nagtatanong. May mga nagtatanong ng ganyan. May isa kang hindi dapat gawin. Huwag kang mangwalang hiya ng tao para ka lang umasenso. Huwag kang manira ng puri para ka lang mataas. May kalaban ka, huwag mo siyang wasakin para ka lang magmukhang bayani. Kasi may Diyos na nagmamahal sa iyo at sa Kanya rin. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi ang lahat ng tao, nilikha niya. Kahit hindi lahat ay kumikilala sa Kanya, mahal pa rin niya ang lahat ng tao. Ang sabi ng Panginoong Jesus, God sends rain on both the just and the unjust, and the sun rises on both the good and the bad. Ibig sabihin, binebless ng Panginoon lahat ng tao, kaya masama, kaya hindi masama. Binebless siya ng pagkain, binebless siya ng sunshine, binebless siya ng mga provisions. So, mahal niya. Kaya huwag kang mananakit ng tao. Kasi sasaktan mo ang puso ng Diyos na nagmamahal sa taong yon. At pag sumobra ka sa pananakit mo, ang kalaban mo, hindi na yung tao na yon, ang Diyos na mismo. So, huwag unahin ang sariling kapakanan kung ang ibabayad, mawawasak, masasakripisyo, ang relasyon natin sa Diyos.
Pag yung pangsarili mong kapakanan ay inilagay mo sa likuran at inuna mo ang Diyos, sa palagay mo ba hindi kanya mahal? Hahayaan ba niya talaga na yung kapakanan mo mapariwara? O dahil inuna mo siya at hindi yung kapakanan mo, siya na ngayon ang mag-aalaga sa iyong kapakanan? Which is sweeter, which is nicer. Kasi ikaw na ang naunang nag-alaga sa kapakanan mo at nilikuran mo ang Diyos, nagalit siya, inagaw pa sa iyo at inalis yung mga minamahalaga at naparusahan ka pa. God is God of justice. Kung minsan, nabubulag ang tao na gumagawa ng mali at masama sa pagpipilit niya na alagaan ang kanyang sarili. Ipagtanggol ang kanyang interes. Mahigitan ang iba. Sa pilit na pag-aalaga natin sa sarili, madalas naninira tayo ng kapwa. At yan ang ayaw ng Diyos. So, kung uunahin mo siya, uunahin mo ang pagiging maka-Diyos, kahit pa nga parang hindi mo natuloy na alagaan ang iyong sarili, sabi ng Panginoong Jesus, blessing yon. Kasi ang Diyos na hindi natutulog, ang siya na ngayong mag-aalaga sa iyo. And God can give you infinitely more than you imagine, and definitely infinitely more than what you could do and achieve on your own without God. Napakahalagang balik-balikan itong unang mga verses na ito ng Matthew chapter 5. Kasi parang gata, parang latik yan ng katuruan ni Jesus. Kung gaano napakaraming nyog ang pinanggalingan ng gata at napakaraming gata ang pinanggalingan ng latik, ganun din ang halaga ng mga salitang ito para silang latik. Concentrated. Nandun talaga yung power of the teaching of Jesus. Verse 7, Matthew 5, God blesses those people who are merciful. They will be treated with mercy by others or by God. Sobra daw pinagpala yung mga maaawain kasi kakaawaan din sila ng Diyos. Napakalaking problema pag hindi ka maawain. Pag matigas ang puso mo, pag kayang-kaya mo mangagaw, manira, manakit, o tumanggi sa pangangailangan ng ibang kaya mo namang ibigay. Katigasan nyo ng puso. Pero yun daw maawain, kaaawaan din sila. Blessing sa ganyan is what you give is what you get. You are merciful, you will receive mercy. At sa buhay natin mga kapatid, sino ba naman ang hindi mangangailangan ng habag at awa ng kapwa at ng Diyos kahit man lang paminsan-minsan? Kahit ka pa malakas, kahit ka pa mayaman, may mga panahong mabubuhay ka lang dahil sa awa ng kapwa. At lalong-lalo dahil sa awa ng Diyos. So paghandaan yung panahon na kakailanganin mo ang awa ng langit, magtanim ka na ng awa sa kapwa. Kasi ang itinatanim, inaani. This is a blessing because it simplifies and clarifies what people should do. People should give what they wish to receive. Ngayon, ayaw mong tumanggap ng awa sa panahon na kailanganin mo yon, o di huwag ka maawa sa iba. Simple yon. Being merciful does not set you back. It enriches you. Hindi ka pinagdarahop sa pagiging mahabagin. Pinayayaman ka nito. Kaya ang mga maaawain, mababait, actually kahit walang pera sa bulsa, ang yaman yan. Kasi yung currency niya nasa langit. Kaya sinasabi rin ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa kung saan pwedeng yan ay uurin, masira, tubuan ng mga amag, o manakaw ng iba. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit kung saan hindi yan pwedeng looban, hindi pwedeng agawin o nakawin o masira. Yung gumagawa ng mabuti, mahabagin, mapagpatawad, mapagbigay, nag-iimpok yan ng kayamanan sa langit. So maaaring yung taong akala mo'y ubod ng hirap, walang kapera-pera, wala man lang gamit, ang yaman pala dahil ang
laki ng kanyang account sa langit. Dahil bawat kabutihang ginagawa niya, nakakapag-deposit siya doon. At hindi mo alam kung kailan niya kakailanganin ng withdrawal. At kung sa buong buhay niya, hindi niya kailangan ng withdrawal, pagdating niya sa kabilang buhay, ang dami na niyang aabutan doon na naimpok niya. Samantalang kung masamang tao ka, nangaagaw ka sa kapwa, makasarili, sakim, maaring meron kang maipit-ipit na mga savings sa bulsa mo o sa bangko, pero pagdating mo sa kabilang buhay, baka ang pobre-pobre mo dahil wala ka na ipundar na mabuti. Alam niyo yung mga naglilingkod, gumagawa ng mabuti, nagkakawang gawa, nagsisilbi sa Panginoon, sa kapwa. Ang yaman niyan, hindi lang kita. Bakit? Limitado ang mata natin mga kapatid. Ang nakikita lang natin yung visible. But it is the invisible that really matter. Sabi nga ng mga ibang philosophers, everything that you see and touch is a lie. Only that which is unseen is true, is eternal. So, kumusta naman ang inyong bank account? Mayaman ba kayo o mahirap? Hindi sa pera na pwedeng manakaw, mawala, malugi, kundi sa ating account in heaven. Gather for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not consume, and where thieves do not break in and steal. Magpundar. Hindi mo alam kung kailan mo kailanganing i-withdraw, o di mo man ma-withdraw, salamat, meron ang nakaimpok. Purity is important also. Matthew 5:8. God blesses those people whose hearts are pure. They will see Him. God is invisible, but in a manner of speaking, God can be seen, but only by those whose hearts are pure. Gaano karami ang pure? May ikukwento sa'yo, akala mo kwento lang, pero may intensyon na magalit ka laban sa isang tao, impure, malicious. Merong ibebenta sa'yo, kunwari, ang ipinakita lang sa'yo yung mga advantages, ang dami palang nakakubling disadvantage, impure. Marami tayong mga impure acts, impure thoughts, impure words. When we try to manipulate, minamaniobra mo ang kapwa para mapaikot mo siya at yung gusto mo ang maganap, that's impurity. Nagbibigay ka para ka lang tanawan ng utang na loob. Nagbibigay ka para makontrol mo yung binibigyan mo. That is impurity. At kung minsan, merong isang napakagrabing impurity. Person A gives something to person B. Person C is envious. And person C tells person A, person B rather, yung bigay sa iyo ni A, hindi yan talaga gift, inuuto ka lang niya. Impure. Binibigyan mo ng masamang kahulugan. Ang sinasabi mo doon sa tao, hindi ka naman talaga mahalaga sa kanya, hindi kanya mahal. Inuuto ka lang niya kasi ginagamit ka niya. Anong malay mo kung bakit binibigyan? Pero dahil hindi ikaw ang nabigyan, inggit na inggit ka, papapangitin mo yung kahulugan ng pagbibigay. That is impure, that is evil. Malaki ang bayad niyan from heaven. When you say something good is bad, katulad nga nung sinasabi ni Pedro sa voice from heaven, I cannot eat an impure thing, God. At sabi ng boses, what I call pure, do not call impure. Kung ano ang malinis sa Diyos at pinapasama mo ang kahulugan, malaki ang bayad nun. At maghanda ka magbayad pagka binibigyan mo ng mali siya ang isang bagay na malinis. Kasi parang may anlinis-linis na tubig, iinumin ng kapwa, hinulugan mo ng dumi. Pinarumi mo ang isang malinis na bagay, hindi ka ba magbabayad nun? So mabuti pa, wag ka nalang magsalita. Kasi kung hindi naman talaga pure yung motive ng nagbigay, edi siya ang parusahan ng Diyos. Pero pag ikaw na ngayon, ang hindi pure yung motive at nagsabi ka ng ganon, ikaw ang tatanggap ng sumpa. Mahirap yung bitiw ng salita. So purity is important. Kung nagmumukha kang mabait, dapat tiyakin mong kabaitan talaga yon at hindi pandaraya. Pag sinabi mo sa taong alam mo, papayuhan kita para tulungan kita, tiyakin mong payo, hindi yung ipapahamak mo siya at imamaniobra mo lang. God hates impurity. Purity
absence of malice, absence of a hidden agenda enables people to see. Especially to see God and the wonders of God. Kung minsan nga mga kapatid, ang tunay na nakakakita sa Diyos, nakakaramdam, yung pang hindi mga theologians yung mga karaniwang mananampalataya. Hindi pa yung mga leaders ng church yung karaniwang uma-attend. Bakit sila kung minsan meron pang mas malaking pagkakataon na makita ang kabutihan ng Diyos at maramdaman? Kasi hindi sila involved sa church politics. Wala silang posisyon na kailangang i-promote o ingatan. Wala silang agenda. Wala silang mga teachings na gusto nilang panaigin over other teachings. Wala silang mga theological baggages. They can see God because they have a pure heart. Pero pag nagmamanipulate ka, nakikipag-contest ka, mahirap na kumisang makita ang Diyos. Kaya may mga nagtatanong, ewan ko kung tanong nyo rin to, Pastor, bakit po parang ang sarap-sarap ng pakiramdam ko noong mga unang buwan at taon ng Christian ako? Tapos nung tumagal, parang nawawala. Kumukopas, kumukonte. So tatanungin mo, ano naging difference? Kasi po, mas na-involve ako nang na-involve sa ministry. So, nung na-involve ka nang na-involve sa ministry, na-involve ka rin sa mga intriga. Na-involve ka rin sa mga chismisan ng mga kapwa mo minister. Na-involve ka sa mga gulot, hidwaan at awayan nila. Kaya nababawasan yung saya mo. Kasi hindi na pure Kumisan may gagawin ka na dahil gusto mong patunayan na tama ka at mali yung kapwa mo. Hindi na pure yung motive. Hindi na loving. Gusto mo nalang magwagi. Minsan may mag-aaway-aaway doon sa grupo mo. Kakampi ka dito, kakampi ka doon. Paano ka nga sasaya? Kaya kumisan, mas masaya yung bago. Pero pwedeng ma-maintain yan, basta ang maintain mo rin yung purity of your heart. Huwag kang pakain sa sistema. Kasi yung sistemang masama, hindi lang nasa labas ng church. Pwede rin nasa loob yan. Kasi tao ang mga nasa church. That's why when you want to minister, that's very good. When you want to serve, God wants that. And God commands that. But protect yourself from the impurity of everybody else who pollutes the environment. Hindi ka dapat makisangkot sa mga chismisan, huwag ka makisangkot sa mga gulo, huwag ka makikikampi kahit kanino man. Then you will be able to maintain the clear vision of God. Kaya mas madali ko minsan, doon sa bago, yung tinatawag na honeymoon period with the Lord, mas nadadama mo ang Diyos. Dapat ibinabalik yun kung nawala na. Babalik ka sa basic prayer, basic goodness, basic refusal of evil, and you will see God. Impurity in motive in approaching God disables. It disables people from seeing Him. Kaya sa religious application, manipulative scholarship or theology blurs understanding. Kuminsan yung mga theologian pa ang ligaw na ligaw, lalong-lalo kung yung kanilang theology is partisan. Kung ang theology ay congregational, ipinagpipilitan mo yung pananalig ng inyong kongregasyon laban sa pananalig ng kabilang kongregasyon, bagamat sila man may verse na hawak, ikaw din may verse na hawak, malamang nun mabubulag ka. Kasi hindi na lang paghahanap sa katotohanan ng inuuna mo, kundi manalo, manaig, at mapatunayang ikaw ang tama at mali ang iyong kapwa. Kaya mas pure pa madalas yung heart ng simple believer na hindi sangkot sa mga kung ano-ano mga usapin. Mas masarap ang kanyang relasyon sa Diyos kasi hindi siya kasali sa gulo. Huwag kayong makikisali. Ipagtatanggol ninyo yung inner sanctum of your heart, your personal relationship with Jesus. Huwag nyo yan idadrag, isasali, isasangkot sa gulo ng mga relihiyoso. It is something that you must protect because it is sacred. You have the right to have a personal communion with God, with or without guidance from others. It's better if you are guided, especially if your guide is learned and informed and anointed. Pero meron kang personal na tungkulin na ang relasyon mo sa Diyos palaguin kahit wala. At dapat nga may mga area na walang impluensya ang iba. Personal na relasyon mo yan sa Diyos. Hindi ba kaya ng Diyos na magpakilala sa iyo?
Kailangan ba niya lagi talaga na may kasangkapang iba pang gamitin? Those who are pure at heart will see God. So be pure. Pag meron tayong nararamdaman na karumihan na pumapasok sa ating isip, sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa, alisin agad. Because if you don't remove the impurity, you will not see God. Kaya sabi ni Lord, be childlike in faith. Unless you become like one of these children, you will never enter the kingdom of heaven. Kasi mga children, pure before they get corrupted. And that is what we should always strive for. Yung childlikeness in our purity. Matthew 5:9. God blesses those people who make peace. They will be called His children. Sino daw ang pinagpapala? People who make peace. Not people who make trouble. Not people who trouble people, who disturb people, who shake their faith, and who shake their sense of peace. They will be cursed. Who will be blessed? Those who make peace. Peacemakers, peace lovers are blessed as God's children. Paano ba pagpapalain ng magulang ang kanyang anak? Di ba special? At yun daw na mahilig bumuo, magpatibay ng kapayapaan, katiwasayan, katahimikan, yun ang pagpapalain bilang anak. Special na pagpapala yun. So love for and commitment to peace identifies paternity. Nakikilala kung sino ang magulang kung mahilig, makipagkasundo, makipag-unawaan, gumawa ng kapayapaan ng isang tao. Pero pag gulo ang gusto niyang likhain, alam niyo kung sino ang ama niya o sino man lang yung at least ama nung ginagawa niya sa oras na yun. What can it mean to God's children? By your action, you show who your Father is. Our Father is God. So our actions should show that. Hindi mo pwedeng sa pagpapatunay mo na tunay kang anak ng Diyos, ang ginagawa mo na nagmumukha ka ng anak ni Satanas. Nabaligtad. Pinipilit mong ipakitang tama ka, tama ang theology mo, tama yung stand mo, pero ang pamamaraan mo, pamamaraan na ni Satan, nakagugulo, nakapaglilikha ng mga away, nakasasakit ng mga damdamin. So hindi totoo yung sinasabi mo. Because your action will show your paternity. Kaya mahalaga, sinusuri natin lagi ang ating sarili. Kasi ang dali-dali tayong madaya ng mga sarili rin nating mga paninindigan at mga sarili nating kung minsan ay mga kayabangan. Kaya mahalaga laging nagpapasuri sa Diyos. Matthew 5:10, God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of heaven. Gumagawa ka ng mabuti, masama ang pakitungo sa'yo ng tao, sabi ni Lord, blessed ka. Pinagpala ka. The bad treatment is not the blessing. The fact of belongingness to heaven being the reason for the maltreatment is the blessing. The maltreatment only clarifies the victim's true identity, belongingness, and destiny. Kung sa paggawa mo ng mabuti, minamasama ng tao, lumilinaw kung sino ka at kung sino sila. Kaya blessing, hindi dahil ginagawang kanila ng masama, kundi kaya ka ginagawa ng masama dahil malinaw na anak ka ng Diyos, dahil tama ka, blessed ka. Matthew 5:11-12. God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of evil lies about you because of me. Sabi ni Jesus. Be happy and excited. You will have a great reward in heaven. People did the same things to the prophets who lived long ago. Alam nyo, hindi naman laging uso na ma-identify with Jesus, lalo nung una. Hindi laging blessed ka pagka nasabing kakampi ka, sumusunod ka kay Jesus. Kasi mga Israelites, maraming sinusundan. Sinusundan nila ang mga propeta, sinusundan nila ang mga scribes, ang mga Pharisees, sinusundan nila yung mga Sadducees, yung mga priests, marami silang sinusundan. At dumating ang panahon
na pag sumusunod ka kay Jesus, nagmumukhang di ka sumusunod doon sa iba. Kasi talaga namang may kakaibang katuruan yung iba at meron naman mga katuruan si Jesus na salungat doon sa kalakaran ng kanyang panahon. So ma-identify ka with Jesus, may insulto ka. Nakita niyo si Pedro, nung sabi ng katulong na babae sa kanya, di ba kasama ka ni Jesus? Nung si Jesus ay madakip, anong ginawa ni Pedro? 3 beses niyang itinatwa, itinanggi, nakasama siya ni Jesus. Kasi hindi fashionable to be identified with Jesus. Mapipintasan ka o baka mapako ka rin sa krus. Kaya sabi ni Jesus, alam niyo, pag iniinsulto kayo, minamaltrato, pinagwiwikaan ng masasakit, dahil sa akin, dahil identified kayo with me, dahil pinipili niyong ituro ang katuruan ko, dahil pinipili niyong pairalin yung aking mga pamamaraan, sumaya kayo, magala kayo, malaki ang gantimpala niyo sa langit. Huwag na kayo magtaka. Marami nang naunang propeta, no, na pinatay ang mga Israelites dahil din sa akin at dahil sa Diyos Ama sa langit. Even the Israelites insulted, maltreated, and bad-mouthed their prophets when the prophets taught against what the people wanted to hear and what the people were used to hearing. Marami po mga propeta na napakalagim naging mga kamatayan. Ang pumatay sa kanila, hindi mga tao ng ibang bayan, mga Israelita mismo. Pag ang mga propetang ito'y nagtuturo ng mga bagay na bago sa pandinig ng mga tao, salungat sa dati na nilang mga niyakap na mga pamamaraan, nagagalit sila sa propeta at binabato nila, pinapatay. Meron pa silang mga nilalagaring propeta, meron pa silang mga winawasak-wasak yung katawan. Dahil ang tingin nila, mas marunong pa sila sa prophet. Mas pinapahalagahan nila yung dati na nilang nakasanayan kaysa itinuturong parang bago, therefore mukhang mali. Si Stephen, nung babatuhin na lamang siya para patayin, anong sabi niya sa Acts 7:52? Is there any prophet that your ancestors didn't mistreat? They killed the prophets who told you about the coming of the one who obeys God. And now you have turned against him and killed him. Tama naman, alam ni Stephen ang kanyang history. May mga propeta na ba tayo na hindi nyo ginawa ng masama? Sabi niya ganon. Ngayon, pati itong si Jesus, pinatay nyo. Tulad ng ginawa niyong pagpatay sa mga propetang nagturo tungkol sa kanya at sumang-ayon sa kanyang mga gagawin dahil salungat sa inyong mga kaugalian. Israel, not other countries, killed its own prophets. Israel, not other countries, killed Jesus. 2 Timothy 4:3, the time is coming when people won't listen to good teaching. Instead, they will look for teachers who will please them by telling them only what they are itching to hear. Sabi ni Paul, darating ang panahon, ang mga tao hindi na makikinig sa mabuting katuruan. Maghahanap sila, susunod sila sa mga gurong ang itinuturo lang kung ano ang kinahihiligan ng mga tenga nilang marinig. Hindi nila gugustuhin sila yung maituwid. Hindi nila gugustuhin makarinig ng ibang ideya at magagalit sila sa mga gurong ito. Kaya sabi ni Lord, blessed are you when people mistreat you and say all kinds of evil against you because of me, because you are identified with me, because you believe in my ways. Your reward is great in heaven. The insults, mistreatment, and bad-mouthing by others are not the blessing, but the reason why such ill treatments are received. Because of identification with Jesus, that is the blessing. Because of teaching what Jesus teaches, that is the blessing. The reward is not in the ill treatment by others. It is in being identified with Jesus. So ang daming blessings. Ang daming inisa-isa ng Panginoong Hesus sa mga blessing. Gaano karami doon ang ngayon ay kilala nyo, tinatamasa sa buhay na blessing. Gaano karami ang hindi natin nakikilala dahil tayo'y nakatingin sa iba. Alin sa mga blessing na ito ang nais nyong matanggap? How are you blessed? Always be sensitive for
the blessings. Be sensitive to the blessings that God gives you. Look for them. And when God gives it to you, accept it. Huwag nating tanggihan ang iniaalok ng Panginoon dahil meron tayong gustong alagaan sa loob ng ating puso. Those who will spiritually grow will naturally outgrow other things. Pagka ang bata ay lumalaki, natural, may nakakalakhan, may naiiwang sapatos, may naiiwang damit dahil lumaki na siya. Merong mga tao ayaw iwan ng sapatos, ayaw iwan ng damit, kaya ayaw na rin nilang lumaki. Growth entails getting to outgrow other things. Pag mabilis ka, may lalampasan ka. Pag gumagalaw ka, may maiiwan ka. Pero ganoon talaga ang spiritual growth because we should move from glory to glory. Hindi mauubos sa mga bagong malalaman, bagong application kasi ang karunungan ng Diyos ang lawak-lawak, hindi pa natin alam lahat. Even good people are willing to change their mind sometimes when they encounter something that they must accept. So kailangan willing tayo na matuto. At sabi ni Lord, kung kayo'y mamasamain ng mga tao dahil dyan, you are blessed. Kasi minasama na nila ako, minasama nila yung mga propetang nauna, so what else is new? Tiyakin lang natin na hindi tayo nandun sa grupo ng mga gumagawa ng masama. Sa mga nagsasalita ng masama, laban dun sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ama namin, patawarin niyo po kami kung meron kaming mga kabulagan, katigasan ng loob, mga pagkukulang sa inyo at sa inyong mga lingkod at sa mga matapat sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung madali kaming matuksong mag-isip na hindi niyo kami pinagpapala. At patawarin niyo kami kung hindi namin tinatanggap ang mga pagpapalang inaalok niyo dahil hindi namin nakikilalang pagpapala pala. Teach us to understand what it means to be blessed. Give us eyes that see and ears that hear so we can appreciate the blessings you give us. And we can avoid the curses that go with those who oppose your work. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan at kadakilaan. At ngayon, patuloy niyong buksan ang aming puso para lalo naming maipamuhay ang kahulugan ng mga mahahalagang katuruan na ito. Pagbulay-bulayan pa natin sa mandali, mga kapatid, lalong-lalo yung mga bahagi ng katuruan na tamang-tama sa atin ngayon. Lord, teach us, help us to become better believers. Strengthen our faith and give us eyes to see your many blessings. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang Reason for Blessedness. Sa kapwa-tao nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatanging. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati.
sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Kung ako'y magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingking pagluluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na nga maliligaw, puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Bakit kapag may piyesta, kahit hindi ka kilala, welcome ka? Nung araw kasi talaga yung handaan ay pagpapakain sa mga kapuspalad, sa mga hindi nakakakain ng masarap, at saka yan ay pagpapakain maging sa hindi kakilala. Hindi likas sa atin yung konsepto ng imbitasyon. Hindi likas sa mga Pilipino yung konsepto ng yun lamang kilala ang pinapakain. Tayo, pag naghanda, bukas ang buong bahay, bukas ang paminggalan, bukas ang ating palad at bukas ang ating puso dahil pinapakain ng lahat. May kaugalian tayo na ang pagkain ay para sa lahat. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!